Ang paliligo ng dugo noong nakaraang panahon ay kinukonsidera na mapapanatili ang iyong kagandahan at kabataan. Ang isa sa pinakakilalang tao na gumagawa ng ganitong pamamaraan ay si Elizabeth Bathory. Di umano, isang matanda ang nagsabi sa kanya na kung gusto daw niyang panatilihing sariwa ang pangangatawan ay kailangan niyang maligo ng dugo, lalo na ang dugo ng isang birhen na babae. Isa siyang dugong bughaw. Tuwing umaga ay may mga taong hikahos sa buhay na mag-iipon sa harap ng kanyang kastilyo at naghahanap ng magandang trabaho. Kadalasan, ang kanyang mga pinipili ay mga bata at babae. Matapos iyon, papapasukin sila sa kanyang kastilyo sa pangakong bibigyan sila ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Yun nga lang, iyon na ang huling beses na nakita silang buhay. Kung kaya't sa kasaysayan, tinagurian siyang most prolific female serial killer. Ang pinakapaborito niyang gawain ay ilagay ang mga babae na walang saplot sa isang hawla na nakasabit. Matapos iyon ay pupwesto siya sa ilalim at pagsasaksakin ang mga babae. Instant na magsa-shower sa kanya ang mga dugo. Pero hindi lamang ito nangyari noong unang panahon. Marami pang naitala sa kasaysayan ng mundo ang mga taong gumagamit o ginagamit ang dugo sa paniniwalang bibigyan sila noon ng kagandahan at lalong-lalo na ng immortalidad. Ako nga pala si Elise at ito ang istorya ng babae sa may hulo. Ang isang lugar sa amin na malayo sa kabihasnan at sa gulo ng syudad ay tinatawag naming hulo. May 30 minuto itong biyahe papuntang syudad. Maikukumpara siya sa isang kakahuyan na napapaligiran ng puno at walang maayos na daanan, isama pa ang nakabibinging ingay ng mga ibon sa umaga at kuliglig sa gabi. Magkakalayo ang bahay na walang bakod at kung meron man, tanging mga halaman na nakapaligid sa bahay ang nagsisilbing harang. Ang pinakamalapit na bahay sa aming lugar ay pagmamay-ari ng isang tiga-syudad. Kung tutuusin, ay malayo-layo pa rin ito sapagkat dadaanan namin ang malawak na manggahan bago tuluyang sumapit doon. Kumpara sa normal na bahay na mapapansin mo sa hulo na kubo lamang, ang kanyang bahay ay parang mga bahay na itinayo noong Spanish colonization era. Ang bintana niya ay gawa sa kapis, ang bubong nila ay yari sa pawid, katulad ng mga ordinaryong kubo, ngunit may ikalawa silang palapag. Madalang naman magpunta roon ang babaeng may-ari. Sa tansya, minsan lamang daw sa isang buwan. Wala rin namang nakakaalam kung kailan siya nagsimulang manirahan sa lugar na iyon. Kahit ang mga magulang ko ay sinasabing matagal na siyang nakatira doon. Pumupunta lamang daw ito doon para magpahinga ng mga 1 hanggang 3 araw at matapos noon ay babalik na rin siya sa syudad. Pero isang bagay ang nakapagtataka. Kung matagal na siyang nakatira roon, marahil ay mas matanda pa siya sa aking mga magulang, pero bakit ang kanyang kutis ay nananatiling bata? Marso noong nakaraang taon nang muli siyang bumalik sa aming lugar. Kasama niya ang 3 batang babae na mukhang galing din ng syudad. Nabalitaan din namin sa isa sa mga kasama nito na naghahanap siya ng karagdagang kasambahay. Bakasyon naman noon kaya inisip ko na magandang oportunidad ito para kumita. Ano bang malay natin, baka magustuhan ako ng ginang na iyon at tanggapin na ako ng tuluyan bilang regular na kasambahay.
Pumunta ako kinabukasan sa harap ng kanilang tahanan at agad nagpresenta na kung maaari ay papasok ako pansamantala sa kanila bilang kasambahay. Matama akong tiningnan ng matandang katiwala. Lumingalinga pa siya at para bang tinitingnan kung merong mga nakatingin. Matapos nun ay mahina niya akong binulungan. "Ineng, lumayo ka na dito." Diretsahang wika ng matanda sabay taboy sa akin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Tila hindi niya ako nagustuhan kung kaya't pinapalayo na niya ako. Aalis na sana ako nang may narinig akong boses ng isang babae. Ang sabi, "Manang, sino yan?" Tanong ng babae na nagmamay-ari ng bahay na iyon. Ang kanyang buhok ay maikli at diretsyo, pero may kulot sa dulo. Tipong mga estilo ng buhok ng artista noong 1960s. Lumapit ito sa aming dalawa ng matanda at nagtanong kung ano ang sadya ko doon. Sandali akong natulala sa ganda ng kutis ng babae, pero agad akong nakabawi. Dahil na rin sa gusto ko talagang magkapera at makaipon bago pa ang pasukan, ay kinapalan ko na ang aking muka at ipinagpilitan ng sarili sa babaeng iyon. "Papasok po sana akong kasambahay dito sa inyo, kahit pansamantala lang po. Lalo at maganda pong pagkakataon at bakasyon. Marunong po ako sa gawaing bahay. Masarap din po ako magluto, tsaka maglinis at tsaka maglaba." Sinuri niya akong mabuti. Pinataas pa nga niya ang manggas ng t-shirt ko na parang may sinisipat. Pati ang mukha ko ay masusi niyang pinagmasdan. Pinaikot at tinanong ng sari-sari gaya ng kung may tattoo daw ba ako, birthmark at kahit na anong marka sa katawan. Matapos iyon, tila nasiyahan naman siya. "Pwede na yan. Dalhin mo na sa loob." Agad niyang utos sa matandang babae na nagpapaalis sa akin kanina. Gusto ko pa nga sanang magalit sa matanda dahil pinapaalis niya ako kanina, pero mas pinili kong wag na lang. Paggalang na rin dahil sa may edad na rin naman siya. Muntik na nga din ako mawala ng pagkakakitaan dahil sa kanya at buti na lamang mabait ang magiging amo ko. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay sa halip na tanungin niya ako sa aking mga kaalaman sa gawaing bahay, ay tiningnan niya lamang ako na parang sinusuri ang aking panlabas na kaanyuan. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita kong hindi naman gaanong kalakihan na ang lugar para maghanap pa ng maraming kasambahay. Nakilala ko na rin itong tatlong babaeng iba pa na nasa loob ng bahay. Galing daw sila sa bayan at isinama dito ni Madam Helena. "Stay in kayo rito. 2 sa isang kwarto. Makakasama mo si Ann sa kwarto. Ayos lang ba sa iyo yon?" Dire-diretsong sabi ng matandang masungit. Bukod sa amin ay may isa pang kasama itong lalaki. Sa kanya ko nalaman na naghahanap ng kasambahay si Madam Helena. Sinamahan ako ni Ann sa kwarto namin. Parang hindi nga mga katulong ang turing sa amin dito. Ang normal kasi ay pagsasama-samahin lahat ng kasambahay sa isang kwarto, pero dito maginhawa kami at maluwag ang kwarto. "Kaliwa o kanan?" Masayang tanong sa akin ni Ann na parang siyang-siya pa siya dahil may kasama na siya sa kwarto. "Kanan na lang. At syempre, dun ka na lang sa kaliwa." Sagot ko sa kanya. Sumapit ang gabi at tila namamahay ako. Kahit anong ikot ko ay hindi talaga ako makatulog. Tumayo ako sa aking higaan at umupo sa may upuan na malapit sa gawin ng bintana. Doon, nakita ko si Miss Helena at ang kanyang driver
Sila ay nag-uusap. Dinig na dinig ko ang pagtatanong ng lalaki. Alin ho ba? Yung kanan o kaliwa? Unahin mo yung nasa kaliwa. Medyo payat pa yung nasa kanan at siguradong konting dugo lamang ang makukuha natin sa kanya. Isama mo si Manang at siguraduhin hindi magigising ang kasama niya. At kapag nagising, ang 2x2. Utos nito sa lalaki. Napamura ako ng mahina. Sigurado akong kami ang tinuturing niya sa kanyang kausap. Papatayin niya ang kasama ko sa loob ng kwarto. Noong mga panahong iyon ay hindi ko talaga alam ang gagawin. Gigisingin ko ba si Ann at tatakas kami o aalis na lamang ako ng mag-isa? Dinig na dinig ko na ang mga yabag ng paa na papunta na sa aming lugar. Sa aking taranta ay bumalik na lamang ako sa aking higaan at nagkumot. Pinikit ko ang aking mga mata at umarteng tulog. Naramdaman ko na may isang taong pumwesto at umupo sa aking kama. Nagsimula akong pagpawisan ng malamig. Nanginginig ang buo kong katawan na pilit kong pinipigilan kasama pa ang kabog ng dibdib ko na ilang sandali na lang siguro ay sasabog na. Pero base sa kanilang usapan, hanggang hindi ako magigising ay hindi naman ako papatayin. Narinig ko ang hampas ng kahoy at ang tunog na parang may nabasag na bagay. Napadilat ang mga mata ko sa hilakbot. Bumaling ang mata ko pakaliwa at nakitang nakatingin sa akin ang matanda. Ano, Manang? Nagising ba? Tanong ng lalaki sa matanda. Otomatikong gumapang sa akin ang kilabot. Babangon na sana ako at tatakbo nang sumagot ang matanda na, hindi, tulog na tulog siya. Laking pasasalamat ko at pinagtakpan ako ng matandang iyon. Naramdaman ko na lamang na hinihila nila ang katawan ni Ann habang dumadaing pa siya ng mahina. Plano ko nang umalis ng gabing iyon. Wala pa naman akong maraming gamit doon kaya't mas mabilis akong makakaalis. Maya-maya pa ay pumasok ang matandang babae. Palipasin mo ang magdamag at bukas ka na umalis. Umarte kang may kukuning gamit at pagkatapos ay huwag ka nang babalik. Sinabi ko na kasi sa'yo to kanina na umalis ka na. Tanging tango lamang ang naisagot ko sa kanya. Gusto ko sanang itanong kung bakit nila ito ginagawa, ngunit parang naubos ang lakas ko sa nangyari ngayon lamang. Ganun na nga ang ginawa ko kinabukasan. Iniwan ko na ang mga konting gamit ko para wag silang maghinala na may alam ako. Agad naman akong pinayagan ni Madam Helena. Naglakad ako ng mahinahon papalayo sa bahay na iyon at sa puntong hindi ko na nakikita ang bahay ni Madam Helena, tumakbo ako ng mabilis. Hindi ko na alam kung gaano ako nakalayo sa lugar na iyon pero tumakbo lamang ako ng tumakbo hanggang sa makauwi sa amin. Pag-uwi ko ay agad kong sinabi sa amin ang nangyari. Nagulantang sila sa kanilang narinig. Bumuo tuloy sila ng isang grupo na karamihan ay puro kalalakihan. Meron ding naroroon na magulang ng dating kasambahay ni Madam Helena na biglaan na lamang nawala. Sinugod nila ang bahay na iyon at sinunog habang nasa loob pa si Madam Helena at ang iba pa nitong kasama sa bahay. Matapos maabo ang bahay ay natagpuan ang sunog na katawan ng isang matanda, isang lalaki at 2 babae. Sa iba pang parte ng bahay ay natagpuan ang napakaraming buto ng hinihinalang biktima ni Madam Helena. Ang katawan naman ni Ann ay natagpuang nakabitin sa may paliguan ni Madam, nakabaligtad at laslas ang leeg. Wala namang nakitang labi ni Madam Helena sa loob ng bahay. Senyales na maaaring buhay pa nga ito.
Kaya't sa mga kababaihan dyan na nagpaplano na magtrabaho bilang kasambahay, suriin ninyong mabuti ang magiging amo ninyo dahil malay ninyo ikaw na ang susunod na biktima ni Madam Helena. Malaking hakbang ang ginagawa ni Rui habang papasok siya sa eskwela at animoy mahuhuli na sa papasukan. Sinipat niya ang kanyang relo sa pulsuhan at nakitang 6:30 pa lamang. Kung tutuusin ay medyo maaga pa nga ang pagpasok nito, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang muka. Nakakunot ang kanyang noo at may gigil sa kanyang labi. Bakit ba kasi hindi ako agad nagising? Naiinis niyang wika. Ilang hakbang pa bago siya lumiko ng kanto ay biglang nagdahan-dahan siya ng lakad. Lumiit ang kanyang mga hakbang at huminga ng malalim. Lumapit siya sa pader at sumilip sa kanto na tila ba isang espiya na may sinusundan. Sapat lang na lumitaw ang ilang hibla ng kanyang buhok at ang kanyang kaliwang mata para makita ang isang may katabaang lalaki na nakatalikod at tila may hinihintay. Nahuli niya pa itong kinukulkol ang kanyang tenga gamit ang hinliliit. Nang matapos sa pagsundot sa tenga ay tiningnan niya iyon at inihipan. Nandito na naman siya. Wika ni Rui sa sarili, sabay dahan-dahang umaatras papalayo sa kanto. Naisipan niyang ang kabilang daan na lamang ang tatahakin niya kahit na magiging malayo ang lalakarin. Nakakailang hakbang pa lamang siya papalayo ay narinig na niyang tinawag ng may kalusugang lalaki ang pangalan niya. Rui! Hindi nakagalaw si Rui sa narinig niya. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig at naramdaman niyang nabalutan ng kilabot ang kabuuan ng kanyang katawan. Gusto niya sanang ihakbang ang kanyang paa papalayo sa nagtatawag sa kanya pero nanigas na ang buong katawan niya hanggang sa nakalapit na ang lalaki at kinumpronta na siya't kinausap. Sabi ko na nga ba maaabutan kita dito. Maaga ka raw kasi pumapasok sabi ng mga kaklase mo eh. Lumapit ito sa kanya habang inaayos pa ang lukot-lukot na polo gamit ang kanyang mga palad. Sinuklay din nito ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Halata mong gumising lang ito para hintayin siya at hindi pa nga yata ito nakakapaghilamos. Nagdasal na lamang si Rui na kapag lalapit ito sa kanya para makipag-usap ay sana'y nakapagsipilyo man lamang ito. Hinarap niya ang binatang tumatawag sa kanya at, Chico, sabi ko naman sa iyo na itigil mo na ang pag-aabang sa akin. Mas gusto kong mag-aral ngayon at hindi makipagrelasyon. At isa pa, sinabi ko na noon sa iyo na wala akong pagtingin sa iyo. Kung gusto mong may magkagusto sa iyo, dapat siguro maging presentable ka muna. Sermon ni Rui dito. Pero presentable naman ako ah. Lakas loob na pagkakasabi nito. Saka hindi ko naman ginugulo ang pag-aaral mo ah. Gusto ko lang gawin talaga to. Hindi pa naman ako nawawalan ng pag-asa na magugustuhan mo ko eh. Sagot nito sa kanya. Chico, papasok na ako. At nilagpasan ni Rui si Chico at tinahak ang orihinal na daanan papunta ng school. Paglagpas niya dito ay langhap na agad niya ang di kanais-nais na amoy nito.
Tatakpan sana niya ang kanyang mga ilong nang hablutin ng binata ang kanyang kaliwang braso at, "Ihahatid na kita." Pero napasigaw si Rui sa takot. Noon pa man ay kilala na siyang malinis na tao at ayaw niyang nababahiran ng kahit na kaunting dumi. Kapag nasa bahay siya at walang pasok ay mananatili lamang ito sa loob ng kanilang bahay at kung lalabas, sandali lamang ito at agad ding maliligo. Nakaka-6 hanggang 9 na beses ang pagligo nga nito sa isang araw at kadalasan nagtatagal siya sa paliligo kaya naman hindi mo siya masisisi sa naging reaksyon ng hawakan siya ni Chico na ilang araw na yatang walang ligo. Sumigaw ng malakas ang babae. Sinabi pang bitiwan siya nito. Nagulat naman si Chico sa naging reaksyon ni Rui at nabitawan agad ang kamay ng dalaga dahil na rin siguro sa takot. Matapos iyon ay nagtatakbo ng palayo si Rui at hindi na siya nagawang habulin ng binata. Nang makatakbo siya ng malayo at nakasisiguradong hindi na nakakaabot o maaabutan pa ni Chico, ay tumigil siya sa hinabol ang kanyang hininga. Tiningnan niya ang braso na hinawakan ni Chico kanina. Inilapit niya iyon sa kanyang ilong para amuyin. Kahit wala nga ito talagang kaaya-ayang amoy na naiwan doon, ang pakiramdam ni Rui ay ang dumi-dumi na ng kanyang braso. Kumuha agad siya ng hand sanitizer at pagkatapos ay ibinuhos ang likido sa kamay at ipinahid sa buong braso. Matapos iyon ay kinuha din niya ang alkohol at ganun din ang kanyang ginawa. Muli niyang inamoy ang kanyang braso pero makikita mo pa rin sa kanyang muka na hindi siya kontento sa ginawang paglilinis. Pagpasok niya sa paaralan ay tumungo agad siya sa banyo ng faculty. Hindi niya kailanman ginamit ang banyo ng mga estudyante dahil ayaw niya yung amoy noon at kung sino-sino din kasi ang gumagamit. Mabuti pa ang banyo nitong faculty room, malinis at sigurado siyang ang mga guro lamang ang gumagamit. Pumasok siya sa loob at kinandado ang pinto. Sinipat niyang mabuti ang banyo at natuwa naman siya sa kanyang nakita. Tuyo ang puting tiles na sahig ng banyo at malinaw din ang mga salamin. Kahit nga ang mga gripo sa loob ay mapapansin mo ang pagkintab na tila ba kahapon lamang ito nabili. Binuksan niya ang gripo at itinapat ang kanyang braso. Matapos iyon, muli niyang pinasadahan ng sanitizer ang kanyang braso. Matagal at madiin. May puwersa ang bawat paghagod na ginagawa ng kanyang kamay sa kanyang braso. Hanggang sa, "Aray!" daing ni Rui. Naramdaman niya ang hapdi na biglang tumama sa kanyang mga braso. Nang muli niya iyong itinapat sa tumutulong tubig sa gripo, ay nakita niya ang pamumula nun at tila may mga butlig-butlig na ng dugo. Tanda na numipis ang kanyang balat sa parting iyon dahil sa paraan niya ng pagkusot. Hinaplos-haplos niya ang kanyang braso at nagdesisyon siyang itigil na lamang muna ang paglilinis noon at baka tuluyan ng dumugo. Lumipas ang buong araw sa loob ng paaralan ng tulad ng dati. Kahit papaano ay nawala na sa isipan ni Rui ang nangyari kanina. May ilang mga kamag-aral naman niya ang nakapansin ng pamumula ng kanyang braso, ngunit hindi na lamang siya sumagot sa mga tanong nito. Tiyak kasi natutuksuhin na naman siya ng mga ito tungkol doon. Mabilis na dumating ang oras ng uwian at muling nakaramdam si Rui ng kaba. Nag-aalala na naman siya at baka kasi masalubong na naman niya si Chico at baka kung ano na naman ang gagawin nito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Malayo pa siya ay tanaw na niya ang lalaking may kabilugan na naghihintay sa tapat ng gate ng eskwelahan. Hindi lang iyon ang ikinakaba ni Rui. Nasa may initan si Chico na tiyak na kanina pa ito pinagpapawisan. Kung kaninang umagang nakasalubong nga niya ito'y naaamoy na niya ito, paano pa kaya ngayon na nasa initan ito ng araw at pinagpapawisan pa? Nagmadali si Rui sa paglalakad.
Umaasa na sana ay hindi siya mapansin ni Chico, ngunit bigo na naman siya. Mukhang matalas talaga ang paningin nito at pakiramdam ng binata lalo pag dumarating na siya. Tinawag niya ito pero sa halip na huminto katulad ng ginawa niya kanina ay tumakbo na siya papalayo kay Chico. Hinabol naman siya ni Chico na pawis at nagmamantika dahil kanina pa ito naghihintay. Kahit na mabilog ang katawan ni Chico ay mabilis naman itong kumilos kung kaya't naabutan niya si Rui. Nang abot kamay na niya ay muli na niyang nahawakan ng braso ni Rui na lalong ikinagulat nito. Bitiwan mo nga ako! Ang dumi-dumi mo! Hindi mo ba alam kung gaano ko katagal tinanggal yung alingaso at yung dumi ng paghawak mo sa akin kanina? At hindi na inisip ni Rui ang sinabi niya. Ayaw na niya talagang magpakitang tao pa at wala na siya pakialam kung masasaktan man si Chico. Malinis naman na mga kamay ko. At tunay nga namang malinis ang palad ni Chico ngunit ang kuko nito ay mapapansing matutulis at may mga dumi sa loob. Lalo lang tuloy ng diri si Rui. Basta, wag mo na akong susundan. Mahiya ka naman. Sana bago ka humarap sa isang babae, linisin mo muna yung sarili mo. At napabiko sa narinig sa dalaga. Ngayon niya lamang napagtanto na malaki pala ang disgust nito sa kanya at pinandidirihan pa siya. Tumalikod na lamang ito at iniwan si Rui. Si Rui naman ay nagmamadaling makauwi para linisin ang parte ng braso na hinawakan ni Chico. Nang makasapit na sa bahay ay mabilis na tinungo ni Rui ang banyo para linisin ang kanyang braso. Ni hindi na ito nagawang batiin ang ina na nasa sala at nanonood ng telebisyon. Nasanay na ito sa anak na pagkagaling sa eskwela ay dire-diretso na sa banyo para maglinis. Pero iba ang araw na ito. Tila inabot na ng gabi ang anak at hindi pa ito lumalabas. Tanging ang lagaslas lamang ng tubig sa umaapaw na timba ang naririnig niya. Hindi na nakatiis ang kanyang ina at binuksan na ang banyo. Tumambad sa kanya ang duguang braso ng anak na patuloy pa rin kinukuskus. Marumi pa rin siya. Marumi pa rin. Nakakadiri. Ang lansa ng amoy. Galit na sigaw ni Rui na may halong gigil. Napasigaw ang kanyang nanay sa nakita pero hindi iyon ikinagulat ni Rui. Nagtuloy-tuloy lamang siya kanyang mga braso kahit dumudugo na iyon. Para na itong nawala sa katinuan sa ginagawa. Nilapitan siya ng kanyang ina at sinubukang pigilan ngunit hindi siya nagpapigil. Tinulak niya papalayo ang kanyang ina at tumakbo si Rui papalabas ng banyo at ura-uradang dumiretso sa kusina. Kinuha na pala niya ang kutsilyo na ginagamit para sa pagtatadtad ng karne. Kailangan na mawala ang maruming parte na ito! At isang hataw ng matalim na kutsilyo sa kanyang braso ay lumaylay ito ngunit hindi tuluyang naputol. Sigaw ang namutawi sa loob ng kanilang bahay. Ang sigaw ng inang nagimbal sa kaganapang hindi niya napigilan at ang sigaw ng pagtakas ng katinuan ni Rui.